Magandang araw sa inyong lahat. At siyempre, ituloy yung inyong Makatang Tambay. At kahit pa paano, kahit itong cellphone natin kakarag-karag, talagang parati nating namimiss magbuo ng video. Kahit pa kunti-kunting sandali ba. Kasi nga, bes malubot nitong cellphone na ito. Hindi pa rin tayo nakakuha ng kapalit ng nasira kong cellphone. Yung talagang ginagamit ko. Sayang nga dahil bago pa. Okay, anyway. Dito ang topic natin tungkol sa mga latest ngayon na napapanood natin. Siyempre, reaction video tayo. Ito nga yung reaction na natin. Kung ano yung mga bagay na tingin natin dito unti tayong maibahagi na ating mga pananaw at opinion. Ito yung ating pinapahatid sa inyo. Pinirarating. Ang ibig kong sabihin. Una ito nga tungkol sa magiging ombudsman daw si dating Senador Leila de Lima. Kumbaga kinausap ng Malacanang. Ayon lang naman ito sa social media pa lang natin ito napapanood. Wala naman itong kumpirmado na nabalita na sa extra media. Wala pa namang ganun. Pero ano man gusto ko na rin kaagad reaksyonan. Dahil nga sa marami na ako napanood, siguro mga 4 na alam ko dilawang vloggers yung naglalabas nito At una-una meron din namang mga sikat na vlogger na naglabas nito na panood ko. Yung isang idol ko rin si Sir Badba. Si vlogcaster. At sabi nga niya maganda kung si Dilima ang ipapalit ni Pangulong Marcos na ombudsman. At naroon nga kaagad sa kanyang caption dun sa kanyang thumbnail. Para laban daw ito sa mga Duterte pag ito naging ombudsman. Ibig sabihin talagang kumukuha ng pang-atake sa Duterte. Yun yung mensaheng gustong iparating itong vlogger na ito. Ito kunwari lang ito independent pero ang totoo administration vlogger ito. Kung tinupo na rin ito yung administrasyon si Marcos pero masyadong maingat siya. Napakaingat niya pag ito yung kanyang titirahin kahit napakaraming dapat naman niyang tirahin. At sa kanya naka-consistent yung Duterte ang kanyang tinitira dito. Anyway, dito nga tayo sa ombudsman. Sa akin lamang din naman, sa munti ko lang din naman kaalaman, itong pangarap nila ng gising na ito, ito nga kaagad yung gusto nating kalampagin sa kanila. Kumbaga nag-uumpisa pa lang siya mag-imagination basagin natin yung trip. Para kaya natin to kinukontra kaagad. Makapsin kaagad para ibangga sa Duterte, di ba? Tayo naman inaamin natin. Talagang supporter tayo ni Duterte. Na kung naman may pangit, hindi naman tayo sa pangit pumapabor sa kanya. Yung mga bagay lang na dapat supportahan ba. Ganun lang ako, hindi naman tayo panatiko. At hindi lang ang gusto ko nga ritong bigyan din kaagad. Hindi naman ganun kadali. Kung alam magkatotoo ito sinasabi ng vlogger na ito. Hindi naman kaagad mapapalitan ni Dilima yung kasalukuyang ombudsman ngayon na si Martires. Yan kaya ang ombudsman na nakatayo ngayon, ito ay appoint ni dating Pangulong Duterte. 2018 siya inappoint. Dahil lang isang ombudsman, yung pagkaalam ko lang, fix ito. Pag alam mo ito inappoint ng isang Pangulo, 7 taon. 7 taon na nauupo ito. Kahit babutan siya nung isang pumalit na presidente. 6 na taon yung presidente na nauupo. Siya 7 taon. Pag siya inabot nung pumalit na presidente, sa ayaw at sa gusto nung pumalit na Pangulo, hindi siya pwedeng tanggalin. Kailangan i-intend siya talaga na maka 7 taon, saka siya papalitan. Maliban kung mag-resign si Martires, di siguro mangyayari. Pero kung sabihin hindi mag-resign at wala pa ng 7 taon Martires, talagang tama.
Hanggang pangarap na lang ng gising itong mga dilawan na ito na nagpapakalat nito sa social media. At saka personal na opinion ko naman ito. Biro mo kung gagawin ito ni Marcos na si De Lima ang gagawin niya ombudsman. Kaya nga ang nakikita ko rito talagang pangbangag na rin ang galawan ng mga dilawan na ito. Alam kong dilawan ang nagpapakalat nito sa social media. Dahil matagal ko ng mga nasusubaybay itong mga vloggers na ito. Bago ba tayo nakaisip na mag-reaction na rin ng katulad ng ginagawa nila. Alam ko na ang kanilang talagang pinapaboran mga dilawan. Yun ang talagang kulay nila. Kaya nasasabi natin itong mga bagay na ito. At sa ganun nga, biro mo papalitan ni De Lima sa pamagitan pag-appoint ni Marcos si Martires. Alam naman natin na puro ganun lang naman ang mga pinapakalat ng mga vloggers na ito. Tingnan nyo nung si Inday sa DP Sara pinapaalis nila sa DepEd, pinag-resign nila. Pinakalat din nila na si dating Vice President Leni Robredo ang ipapalit ni Marcos bilang DepEd Secretary dahil ayon sa kanila ito yung mas karapat dapat kaysa kay DP Sara. Ay di napatunayan natin. Ako nagko-comment na rin nun sa kanila. Taga, sabi ko nga, dream pa more mga dilawan. Ay tama, dream lang nga nila dahil nung maalis nga nag-resign si VP Sara. Hindi naman yun ang ipinalit ni Marcos. Kundi si Senador Sani Angara. Ngayon, ito na naman, nangangarap na naman sila. Diba? Kaya nga, kawawa naman sila. Nagpipilit sila ng nagpipilit sa mga bagay na akala nila ay kagaya pa rin ng dati. Ganito ngayon ang mga dilawan. Talagang hindi nga nila alam kung saan sila lulugar. Kung kakampi ba kay Marcos, o tuluyang babatikusin ang Marcos at Duterte, o sa gitna lang ba sila. Ganito ang kalagayan nila ngayon. At talagang nakikita naman natin na talagang sabog na sila, kalat na sila. Bakit di ko masasabi to? Kaya mo si Trillanes, napakaingay sa social media para labas sa mga Duterte. Pero takot naman tumakbo ng pagkasenador. Ba't masasabi natin na takot? Kasi doon siya ngayon nagpa-planning tumakbo ng mayor sa Caloocan. Malamang kasi hindi, siyempre natatakot itong danasin niya yung maaaring ikatlong pagkasyot niya sa Inidoro bilang isang talunan at na isang dilawan. Kaya kumbaga, natutruma na rin ito sa kakatalo niya sa pagkasenador. Kaya ang ginagawa na lang nito mag-atake sa Duterte sa pamagitan ng social media at ng mainstream media. Ito yung ginagamit niya. Kumbaga, bilang isang talunan ba, kumbaga sa isang boksingero, sumusuntok na lang ito nang nakapikit kung tumama ba o hindi, basta sumusuntok siya. Ganun ang nangyayari dito. Hindi lang kay Trillanes kundi sa buong grupo ng dilawan. What kahit si Robredo? O hindi ba sa local din sa tatakbo ngayong 2025? Sa Naga naman, sa kanyang syudad, sa bayan niya. Doon siya tatakbo. Kung talagang palaban itong mga ito, talagang malakas sa tao. At talagang sila'y nangingibabaw at pinapaniwalaan pa sila sa mga dinadaldal nilang ito. Hindi dapat sa Senado sila tumakbo sa national na magkaalaman na makita nila yung mga hinahanap nila. Na talagang yung suporta ay nasa kanila tulad kaya sa mga Duterte dahil kumbaga nagtatagumpay sila na siraan ito ng siraan sa tao. Dapat ganun hindi naman ganun ang lumalabas. Kaya nakita natin nga ito na talagang mga kumbaga, mga sarcastic losers na lang ang pinapakita ng mga ito. Kumbaga, pumalag na lang kahit pa paano. Isa naman tayo narito na lamang sa pansitan at sinisipa-sipa. Joke lang yun, joke.